UST player exodus, paglipat ni Jaila Adrao patungong NU, lumulutang ang luma ng issue sa junior volleyball program ng UST. Feeling ko po kasi ang bagal po ng improvements ko, lalo na po pinapalipat-lipat po ako ng posisyon. Sa training po, minsan isa o dalawang coach lang po kami kahit na sobrang dami namin. Isang panibagong kontrobersya na naman ang yumanig sa mundo ng junior volleyball matapos i-anunsyo ng UST Junior Golden Tigresses team captain Jaila Adrao ang kanyang paglipat sa NU Nazareth School. Sa edad na 16 at matapos ang kanyang grade 11 sa UST, pinili ni Jaila na umalis sa Espanya upang lumipat sa mas consistent at player-focused na sistema ng NU. Sa isang panayam sa Varsitarian, idinetalye ni Jaila ang kanyang desisyon. Ayon sa kanya, matagal na niya itong pinag-isipan at na-realize niyang kailangan niya ng bagong environment para sa kanyang paglago bilang atleta at bilang estudyante. Fully decided na po ako kasi want ko po talaga mag-grow, ani Jaila Adrao. So, I think it's time na mag-explore ako sa new system since kita ko yung growth ko, especially sa laro ko. Isa sa mga binanggit niyang dahilan ay ang paulit-ulit na pagpapalit ng posisyon sa loob ng UST system na anyay nakaapekto sa kanyang development bilang middle blocker. Ipinunto rin niya ang kakulangan sa coaching staff, inconsistent na training schedule at hirap sa pagbabalanseng oras para sa academics at volleyball. Ang kanyang paglipat ay agad na umani ng reaksyon. Positibo para sa ilan, pero ikinabahala ng marami, lalo na ng UST community. UST Girls Head Coach Emilio Kung Fu Reyes ay nagpahayag ng pagkadismaya at tinawag ang paglipat na unethical, lalo na't nasa kalagitnaan pa raw ng academic year si Adrao. Hindi namin natapos yung preparation, nawalan kami ng opportunity, ani Reyes. Grade 11, very unethical somehow. Ngunit ayon kay Adrao, tapos na ang season nila noong Disyembre at matatapos na rin ang klase ngayong Mayo, kaya para sa kanya ay tama lamang ang timing upang makapag-adjust na sa bagong sistema bago ang off-season tournaments. Kasabay ng kanyang paglipat ay ang pagputok ng mga alegasyon ng poaching at bayaran na mariin niyang itinanggi. Yung family ko rin po naaapektuhan since sabi po kasi na may offer daw po na pera. Wala naman po, giit ni Adrao. Gusto ko lang po talaga mag-improve at ma-experience ang winning culture sa NU. Ang ganitong klaseng sitwasyon ay hindi na bago sa UST, ngunit muling binubuksan nito ang mas malalim na problema. Ang sistema mismo. Hindi poaching ang ugat kundi ang kabiguang tugunan, ang pangangailangan ng mga atleta sa loob ng kanilang sariling programa. Malinaw ang mensahe ng isyong ito. Kung hindi mapapalakas ng mga paaralan tulad ng UST ang kanilang support system para sa mga young athletes, hindi matatapos ang ganitong klaseng eksodo. Kailangang kilalanin ng mga programa ang kahalagahan ng individual player development, maayos na scheduling, sapat na coaching support, tamang direksyon, hindi lang sa court, kundi pati sa akademikong aspeto. Sa kabila ng lahat, nananatiling pasasalamat ang baon ni Jaila mula sa UST. Sobrang grateful po ako sa naranasan kong suporta at pagmamahal, lalo na po noong times na nirepresent ko ang university sa iba't ibang liga. Habang si Jaila Adrao ay magsisimula ng bagong yugto sa NU, ang tanong ngayon, may matututunan ba ang UST mula rito o mauulit na lamang ito sa iba pang players?